Yun, what's up guys? Ito na nga at makikiuso na tayo ngayon sa isang mainit na NFT games, yung Matic Burst. Ayun, naengganyo tayo sa laro na to kasi parang hindi naman kailangan ng skills para laruin. Pangalawa is yung kita. Ang laki daw ng kitaan dito. So, sinubukan natin at marami tayong napanood sa mga YouTube na review regarding this Matic Burst at nainganyo tayo sa laki ng kitaan, ano? Sila Gacha Wade, Dagdag Kita, Duran, BM Gaming TV. Marami at nakakatuwa yung mga video nila. So bakit hindi natin subukan? So ito nga, wala namang special sa laro na to. Actually, hindi mo naman kailangan na ng skills para laruin ito. At gusto ko lang ipakita na nung unang bili ko ay bumili ako ng pack of 5. So, nagbabari yung presyo niya sa pack of 5. Yung pack of 1 is 1,844,000 Matic Burst at yung pack of 3 ay 4,979,000 and then yung pack of 5 is 7,375,000 embers. So hindi natin masabi talaga kung magkano yung presyo kasi nagbabago-bago nga yung value niya in terms of Matic Burst at syempre yung depende sa galawan ng crypto value niya. So time to time nagbabago yan, nag-a-adjust naman. So more or less around ito, yung sa akin nabili ko around 35,000 yung ininvest ko sa pack of 5 at may natira pa akong pang gas fee. May mga tira pa ako siguro around mga 5,000 or to 6,000 na BNB value, halaga ng BNB dun sa aking MetaMask. Na magagamit mo, importante rin yun kasi bawat attack nga, tulad ng sinabi ko dito, is kakailanganin mo ng BNB para pambayad sa gas fee. Kapag umatak ka, ang makukuha mong price o token ay token ng Embers at kapag magbabayad ka ng gas fee, ang babayad mo naman ay BNB. So, yun lang, without further ado, papakita ko yung aking heroes. Ayan, ito yung nabili kong heroes. Isang blue, isang purple, dalawang basic, tsaka isang gold. So, nagagamit ko mostly ito si purple kasi ang bilis ng niya, ng time niya, ng oras niya. 3.5 hours, attack na ulit ako. Ito namang si blue 4 hours, si gold 4.5. Itong basic natin 5 hours yan. So balik tayo dun sa market. Kung ayaw mo naman bumili ng starter pack na pack of 1 or pack of 3 or pack of 5 dahil medyo mamahalan ka kasi 30,000 hindi rin biro. Kailangan mo mag-invest talaga ng malaki para sa 5 pack of na heroes. By the way, kapag bumili ka pala nitong mga packs na to, mga package na ito, yung makukuha mo na mga baby bangers ay kapag single pack yung nabili mo, 60% makukuha mo is basic and then 24% dyan gold. So blue yung 10%, 5% purple and 1% legendary. So ang liit ng chance mo na makakuha ng mga rarity cards. So mostly basic lang yung makukuha mo. Sa pack of 3 ganun din, 55% yung gold. So most probably dalawa dyan ng gold tapos isang blue, isang purple or isang legendary o isang gold. Sa pack of 5 which is yung binili ko, so 50% yung basic dyan. So dalawa nga yung nakuha natin. So isang gold, isang purple, tsaka isang blue. Yun nga, bali yung cooldown period niya pagka basic lang yung iyong heroes ay meron kang 5 hours. Pagka gold, meron 4.5 hours. Yung blue,
4 hours, Purple 3.5 hours, and yung Legendary na every 3 hours. It means na after mo maka-attack, then yung next attack mo is ito yung cooldown time. Yung basic nga is 5 hours. Yan yung pagkakaiba ng mga basic na superheroes compare mo sa mga gold, blue, purple at legendary. Mas mabilis sila. Aside from that, sa pag-attack naman, sa win chance naman kasi pagka meron kang versus superior, pagka mas mataas sa level mo, 20 to 30% lang yung iyong chance of winning. Kapag ka naman neutral opponent, meaning kasing level mo, kung mutant ka, yung skills mo, tapos mutant centroid yung kalaban mo, ibig sabihin same level kayo, ang chance of winning mo is around 45 to 55%. At kapag naman umatak ka ng opponent na inferior or mas mababa sa level mo, yung kaya mong talunin, like sa Axie merong rock, paper, scissor. Ito, kapag mas mababa sa level mo ang inattack mo, ang chance of winning mo is 65 to 75%. Then sa rarity, yun yung basic. Yan, yung mga na-mention ko, yung mga basic yan. Pero kapag ang share mo ay ang rarity is gold, blue, purple, nagbabari siya. Kapag yung gold, may additional kang 1.5%, at sa blue meron kang additional na 3%, sa purple 5%, sa legendary ay meron kang 10%. Yan. Yun nga lang, ang disadvantage dito is yung oras mo kung magkakaroon ka ng iba-iba. So parang halos wala ka ng tulog, kasi magkakaroon ka ng attack ng 3 hours, and then 3.5 hours, and then 4 hours, and then 5 hours, and then yung cycle, babantayan mo. So lumataas lang yung, siguro advantage mo dito is tumataas yung chance of winning mo, dahil hindi mo naman siguro may cover din lahat, pero depende na sa inyo yun, guys. Ayun, sinamarize na natin dito yung basic para madali nating matandaan, and then nilagyan na rin natin ng mga color coding. So yung basic, anything na below inferior, go tayo dyan, green, kasi 65 yung pinakamababa mong pwedeng chance of winning. So any from basic, yan yung chance of winning mo. Pagka sa neutral 45, sa superior 20. Yan, sa blue dinagdag ko na rin yung percent of winning nila. Yan, para may basihan tayo. Ito nga pala yung superheroes list ko. So yan yung sa una, kasi dyan nagbabase ako kung pwede ko bang i-attack ng 50%. Minsan kasi ina-attack ko na tong purple ko sa neutral, may chance din naman Saka minsan itong si blue, minsan nananalo, pero kadalasan talaga talo At yun na nga, lumabas din. Ang tagal natagal mag-load. So tanggalin na natin yan, tanggalin na lang natin. So, para lahat lumabas na Ayan. So ayan, si Blackpink, mabibili mo siya sa 750,000 na embers. Si Tempestas, parang si Storm to Ito si Michibio. So tingnan natin yung pinakamura sa lahat na nandito sa listahan. Control C, check natin sa Mativerse kung magkano yung value niya in peso. So yun, compare kung bibili ka ng package 1, mas mura kung bibili ka ng per piraso sa marketplace, kasi magko-cost lang siya ng halos 2,483. So similar lang din naman kung bibili ka ng per piraso dito. But of course, pagka kinilik mo yung buy, babayad ka ng gas fee, at i-check natin kung magkano yung gas fee na pwede mong ibayad. Binance, dahil BNB siya. So BNB coin, Binance coin. Yun, meron siyang 758 or 759 na
na additional na charge. Then i-add natin kung magkano yung presyo ng Matic Burst. Equal. So ang value niya as of now ay 3,441 lang. Compare mo dun sa package 1 na medyo umaabot yata ng almost 7,000 na, di ba? O 6,000. So kung basic lang at puro basic ang gusto mong bilhin, ito yung value niya. Naglalaro dyan. Again, hindi naman siya pa fix kasi nga nagbabari siya sa takbo ng Matic Burst, crypto at saka sa Binance Coin na pang gas fee mo. So yun ang value niya at ito 799, 800. So hindi naglalayo ano. Ayan, dagdag kaalaman lang din ano. Ang kagandahan dito, pagka puro basic yung card na binili mo, is pare-parehas. Like example, every 5 hours yung attack mo. So meaning, nakokontrol mo yung oras mo na makakapag-alarm ka every 5 hours ay ito yung attack time mo. Not likely na kung nakabili ka ng starter pack na package of 5 like nang nabili ko, hindi sila pare-parehas kasi nga meron siyang purple, meron siyang gold, meron siyang blue, dalawa yung basic niya. So meron akong 4 hours, 3.5 hours, and then 4.5 hours, and then dalawang 5 hours. So ang difference nila iba-iba no. To take advantage of it, kailangan talaga babantayan mo. Pero kung ikaw ay typical na tao talagang nagtatrabaho din ng 8 hours at sideline mo lang to, mas maganda na avail mo na lang itong mga basic heroes na to kasi nga mas maano mo yung may schedule mo yung time mo, mas maganda. Yun ang pinaka nahihirapan ako is yun yung oras nga. Yung oras nga kasi kailangan mo pang gumising ng ganung oras lalo sa madaling araw kasi manghihinayang ka rin kung dalawang cards mo yung sayang, and then pagka-attack mo next day kasabay na sila nung another 5 hours. Yan yung mga instances na pwede nyong pag-isipan din sa pagbili ng mga cards. So like example, itong si Purple, di ba? Ang taas na ng value ni Purple na. So kapag binili mo to sa diyan ka siguro magiging sulit kasi ito 5,000 si Purple. Si Purple pa lang yung 5,000 na kay Purple. And then kapag bumili ka ng let's say legendary, yung legendary mahal na 6 million no. Ah, 21,000 na. So kung makakuha ka pala ng isang legendary dun sa package of 5 ay halos bawi ka na, isang card pa lang, di ba? So yun lang at meron tayong mga ilang cards dito na heroes na pwedeng i-attack, and then pakita lang natin yan. Click lang natin yung battle, and meron ako rito mga ilang heroes na pwede nang i-attack this time. So for demo purposing lang para makita lang natin kung ano yung inside game nito, kung ano ba yung nangyayari. So hopefully hindi tayo mapahiya sa inyo no. So try natin, refresh lang natin, and make sure nakakonect yung inyong wallet na MetaMask at naka-connect sa smart chain ng Binance. Kasi kailangan natin magbayad ng gas fee bawat attack dito. So, yun nga, si Warhammer, ang class niya ay Tech. Ang kanyang tier ay Purple. So, sa aking listahan dito ay yun. Meron siyang chance na 70 to 80% kapag umatak ako sa mas mababa sa level niya. At meron naman akong 50 to 60% kapag umatak ako sa kasing level ko. And then kapag mataas sa level ko ay medyo malaki na yung chance na all-outs natin dyan. So sabi ko nga, dito malaki yung chance na manalo mo. Dito medyo 50 to 60%. So lamang pa din. So tatry natin na si Purple ay kakalabanin niya si Tech Centroid. So let's click this fight button.
Yan, magpa-pop up na si MetaMask at meron tayong babayaran ng gas fee. Yan, usually, check natin kung magkano yung gas fee na yan. And BNB 27, ang baba ng BNB ngayon, no? So, magbabayad tayo ng 21.87 pesos. So, okay, mababa lang, di ba? 20 pesos. Nawala yung game ito. Nawala. Sorry. So, nawala yung game natin. Nandito yung confirmation natin. So, nawala yung tuldok-tuldok dito. Kapag diniretso mo yan, i-check natin. So, click ulit natin yung fight kasi nawala yun. Based on my experience ay wala. So, yun. Bayad nga ulit tayo ng BNB. So, alam na natin around 20-23 pesos yan. So, i-click mo lang yung confirm. And then, ayan. Mag-i-start na silang maglaban. Yan, wala namang special masyado sa laro eh. Bibitawan mo lang dyan. Bahala na silang dalawa kung paano sila maglaban dyan. At hintayin na lang natin yung end result. Ito nga. So, kapag nakita nyo yung skip button na to, pwede nyo nang i-click yan para makita na natin yung pinaka-resulta niya sa huli. So, hopefully lang sana manalo tayo, no? Yun, natalo tayo. Natalo tayo sa laban na to. So, anyway, meron pa namang isa. Yun nga, sinasabi ko, 50 to 60% na pero natalo pa. So, ganun din naman, try natin dito sa Mystic. Ang kayang kalabanin ni Mystic ay ayan, si Mystic kaya niyan talunin si Cosmic. So, blue tayo at ang chance natin sa neutral niya ay 48 to 58%. Dito sa inferior ay 68 to 78%. So, dito na tayo siguro sa inferior, no? Click natin yung fight. Then, yun, medyo mataas yung gas fee. Check lang natin. C. And then, Binance. So, naging 30 pesos siya, no? 30 pesos. So, 30 pesos. So, yun. Nakita nyo, nagre-read na siya. Pagka kinlik nyo pa yung fight para lumabas yung MetaMask dito, magiging dalawa yung notifications nyo. So, either na pumunta na lang kayo dito, wag nyo nang i-click tong fight para hindi madoble. Kasi nangyari sa akin, nagiging doble yung confirmation. So, nung una ko, akala ko kailangan i-confirm. So, hindi ko alam, baka dalawang gas fee na yung na-charge sa akin. So, either na i-click nyo dito sa below button nyo at i-click nyo na yung confirm. Yun nga, mag-start na naman sila maglaban. Hopefully this time manalo na tayo. So, ganun lang siya. Basically, wala naman extra efforts na or skills na kailangan para laruin ito. Talagang i-take mo lang yung chance mo na baka sakaling manalo. Which is, ando naman sa dynamics tsaka sa klase nung heroes mo kung paano ka mananalo. Yun nga, so dumatas na yung skip button. Click na natin yan. At doon na tayo sa end result. Yun! Nanalo tayo guys. At ang napanalunan natin ngayon ay 49,900. So, i-check natin kung magkano yung 49,300 sa peso. So, kumita tayo ng 178 pesos. Sa laban na yon. Siyempre, i-minus natin yung ating 30 pesos, no? Na nagastos. So 148 guys, di ba? 148. 178 minus 30 pesos.
Ayan yung kinita mo sa isang palo lang, di ba? Kaya okay na rin tong game na to talaga. Okay. Okay, salamat at napanood natin. Lagi siyang nawawala, yun. So, tignan natin kung meron pa. Wala na. So, yung next fight natin is 25 minutes pa. So, basically, ganun lang siya, guys. Walang ganong special sa laro niya. Maghihintay na lang tayo siguro ng another 25 minutes para dito. And then, go to na tayo dun sa pinaka purpose ng video na to para ipakita kung magkano yung kinita natin for the first 24 hours at the next 24 hours. Ibig sabihin, 2 araw na. A few moments later. Ito, after a few hours, and maghihintay, pwede na ulit natin i-attack yung ating si Blue Steel. Yun nga, tech yung kanyang class. Hanap tayo ng kaya ng tech. Yan. Ito, lagi ako tumitingin kasi nyari, class mo is tech. Pagka below ng level mo, dito ka sa baba titingin. Pagka mas mataas sa level mo o ka-level mo, ayan, ay natitingnan mo. So, mostly dito ako bumabase sa tech at ang kalaban ko ay mutant. So, malaki kasi yung percentage ng panalo ko nga kapag dito ako umattack sa inferior or sa below ng level ko. So, unfortunately, itong si Gold ko, yung winning rate niya is medyo mababa. Yun lang napansin ko based on sa experience din niya. Kita mo naman. Basta pag nilalaban ko siya, medyo mababa yung kanyang winning rate. So, tignan natin kung magpapakita ang gilas siya ngayon. So, magbabayad tayo ng gas fee. Parang medyo mataas to. So, Binance, check natin muna kung magkano yung gas fee na babayaran natin. So, 37 pesos, almost 38 pesos. Siguro, kaya na nating i-shoulder yan. Ibig sabihin may naka-pending tayong transaction kapag ganyan. So, wag mo nang i-click yung fight tulad nga ng sinabi ko kasi magiging dalawa yung notifications nyo. Yung unang nagagawa ko is ganyan nga. So, kiniklik ko yung fight, 2 yung notification, 2 gas fee yung naiko-confirm ko kasi parang feeling ko hindi papasok yung laro kapag hindi mo kinonfirm yun. So, hindi ko alam kung kinakaltas sa akin or ibabalik nila pero yun yung nangyayari. So, ingat tayo guys. So, yun na lang. Either na huwag nyo i-click yung fight pag nakita nyo muna to. Meron naka-pending na lang. So, i-confirm nyo yan para pumasok sila dun sa kanilang fighting ground. Ayan na nga. Yan. Go gold. Gold. Kasi talagang mababa yung winning rate niya Napansin ko yan kahit na below level niya, ina-attack niya. Siya yung kadalasang natatalo. Sayang, yung gold natin is parang 4.5 hours pa yata yung o 4 hours. Yun nga, kapag lumabas na yung skip button, pwede na nating skip yan para makita na natin yung pinaka-end result ng kanilang laban. Ayun, at hindi tayo pinahiya ni Blue Steel na gold. So tignan natin kung magkano yung napanalunan natin. 52,100 Matic Burst. So yun, kumita tayo ng 173 pesos. I-minus natin yung ating gas fee na binayad kanina na 37.8979. So ating calculator minus yun, at sa isang paluan na yon guys, kumita tayo ng 135.699 pesos. So, hindi na masama, di ba? Sa isang palu nga, di ba? Kumikita tayo ng ganun lang ang nangyari. So then tignan natin kung meron pa. Ito si Trickster. So mukhang pwede pa siyang ilaban. Ang kanyang class ay skill. So
So, hahanap tayo ng below sa level ng skill. Ayan. Ang skill ay above siya sa level ng science. So, malaki yung winning chance niya. Or yung malaki yung chance niya na manalo. Hindi yun, di ba? So, i-click lang natin yung fight. At magbabayad tayo ng gas fee. 0.00801, siguro around 24 pesos yan o 20. Basta mababa lang yan. Yan. Basic laban sa basic lang yung card na to. So, skip lang natin kapag lumabas na yung skip button kesa kayo kung gusto nyo panoorin hanggang dulo. Pero yun, at nanalo ulit tayo ng 52,100, no? So similar, ganun din ang panalo natin. Parang kanina. 135, mas malaki na siguro ng konti dyan kasi mas maliit yung gas fee na binayaran natin. At next fight si Super Soldier. Ganun din. Kill yung kanyang class. So hanap lang tayo ng science. Kasi nga underdog natin yung science no. So click lang natin yung fight. Bayad tayo ng gas. So same ng gas. Tingnan nga natin yung value nito para ₱21 lang pala 22 pesos sabihin mo nang yan yung kanyang gas. So yun, same, nag-leave tayo sa page. So may pending transaction, huwag kayong pipindot ng fight button kasi baka madoble yung notifications nyo tulad ng nangyayari sa akin before. I-click nyo lang yung MetaMask, hanapin nyo at ayun nga, confirm nyo dito. Yan, start na naman yung kanilang fight. Basic lang itong card natin. So kung nakikita nyo, ayan na naman yung skip button. End result, sana manalo ulit. Yun. 51,800 naman yung napanalunan natin dito. Matic Verse. 167 pesos siya ang nag-gain natin na panalo doon. I-minus lang natin yung ating gas fee na 22 pesos almost ano. So kumita tayo ng 146. Nice, di ba? Kani kinita natin kanina, sabihin mo times 2 na lang yan. Plus yung kanina 140 na lang. So 432 pesos or 400 pesos net sa laban na yan, di ba? So isa pang point ko dito, no? So kung nakita nyo kanina nung nilaban ko tong si gold, no? Ang class niya, ang tier niya is gold, di ba? Blue steel. Pero ang nakuha kong presyo nung nilaban ko siya sa below ng skills niya is same ng presyo lang din. So meaning to say, kahit na yung binili mong heroes ay gold categories or chair or basic man yan, parehas lang yung price na makukuha mo as long na yung ina-attack mo ay below sa level mo. So na-try kong umattack ng kasing level at nanalo naman ako. Mas mataas yung nakukuha kong premyo compare dun sa below level na ina-attack ko. So far hindi ko pa natatry na umattack ng mas mataas sa level ko kasi nga napakaliit na nung chance na yun. Ang tagal ng pinaghintay mo tapos i-attack mo ng gano'n tapos matatalo ka, di ba? Medyo masakit sa kalooban. So yun nga, at eto na. Magkano nga ba yung kinita natin nung unang 24 hours ng laro natin? A few moments later. Almost 24 hours kasi yun, 9:29 na ngayon at nag-start tayo ng ganyang oras din kahapon kung mabili natin yung ating account.
So, kung magkano na ba yung kinita natin sa ating Matic Burst for 24 hours. At ito siya guys. Ayan. Yes, kumita tayo ng 436,950 na Matic Burst for 24 hours. At magkano nga ba yun? So tayo rito. Hindi na masama guys kung kumita tayo ng 3,000 sa isang araw, diba? Hindi na masama. Nakakaingganyo talaga to. Oh. After 24 hours today, kasi yesterday ang kinita natin, diba? Sinabi ko na nga yung 436,000 embers, and today 561 embers. So magkano ba yung 561 embers today? Ang palitan ngayon is mababa. Yung tayo medyo olas tayo. Kasi 0.004 lang Medyo mababa yung palitan ngayon. So 27. Anyway, dito na lang kayo tumingin muna for now kasi hindi naman nyo ipapalit pa agad yung pera nyo. So 56, minsan kasi pumapalo yan ng tulad nito, nasa 0.6, di ba? Bumaba today pala ngayon, so i-hold lang natin yan bago natin ipalit. So anyway, hindi ganun pa man malaki na rin yan asa bahay ka lang na naglalaro tapos kikita ka ng ganyan per day. So pakita ko natin kung magkano nataba talaga yung pinaka total na kinita natin. Ito nga yung kinita natin nung nasa wallet. Minus 10,000 yan minus 10, kasi may 10,000 pa ako. Ito yung nasa wallet ko ngayon. So pagti lang natin. So minus 10,000 kasi may natira pa ako doon sa wallet ko. So ito nga yung kinita ko nung kahapon, 436,950, and then i-add lang natin yung kinita natin today, which is nawala today na 561. So all in all, ang kinita natin for 2 days is 998,550 Matic Burst. So ang kabuuan niyan is 4,952. Of course, this is yung gross amount na kinita natin. Minus 1,600 na gas fee. In 2 days kasi more or less matak ako ng more than 20 attacks per day. So more or less mga ganyan nga yung ating nagastos. More or less lang naman. So mataas pa yan kung tutusin, pero yan. Guys, kumita tayo ng 3,352 in 2 days. Nag-a-average tayo ng 1,676 nito. Ito, tinrabaho ko to ng 24 hours almost. Nag-alarm ako at gumigising ako hanggat maaari. Yun. Pero kung ililimit natin, bibigyan natin ng sarili natin ng konting time para matulog. So, more or less mga 1,000 per day is okay na rin. Hindi na rin masama. Basta 1,000 per day, 30,000 pesos a month na rin yun. So, yun lang guys, at maraming salamat at happy farming sa Matic Burst.